Remulla, ida-divert na ang issue sa flood control scam sa mga Duterte. Hindi na nga tayo nagkamali sa ating basehan. At yan talaga ang magiging trabaho ni Ombudsman Remulla dito sa Ombudsman para i-divert po ang issue ng flood control sa mga Duterte at sa mga kaalyado ng mga Duterte. At eto, Senator Bongo, sinupalpal ang mga nangdidiin sa kanya mapatungkol sa flood control scam. So eto po, no, matindi-tindi po itong mga papanoorin natin. At etong si Auntie Claire ay may banat din kay Senator Bongo. Ewan ko ba, yusik ka pa ba o atakdog ka talaga? Kaya ka nasasabihang, girl, atakdog ka ba, girl? Atakdog ka man, day? Eto po 'yon. Panoorin na eto po yung sinabi ni Senator Bongo na tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yung talagang mga totoong buhaya, yung mga mastermind talaga. At dito nga may etong si Attorney Rowena Guanzon ay may sinabi din at mamaya natin yung pag-uusapan. At dito ba sa isang letrato, eto po, sabi ni Senator Bongo, ang gusto po ngayon at lalo po nilang guguluhin kaya gusto nilang i-eliminate lahat kami, si Sen Bato, ako, lahat, si BP Sara, si Vice President Inday Sara, sa, wait lang, eto to, yan at mapilayan po tayo. Ngunit, kayo po ang nagbibigay lakas sa amin. Alam nyo, marami silang ginagawang diversional tactic. Ngayon, sinisiraan kami. Ang pakiusap ko lang po ngayon, please lang ipaglaban natin na makauwi si Tatay Digong. Pangalawa, let's wait lang, itaas natin ng konti. Nakaharang si Pangulong Duterte, no. Sabi dito, let's protect Inday Sara Duterte, no. So talagang grabe yung ginagawang diversional tactic ng mga para lang maibintang sa mga Duterte yung kinakaharap na issue ng administrasyon. At hindi na rin yan bago. Hindi na rin ho yan na tinatawag na hindi na rin po yan maitatago dahil talagang lantaran na ganyan ang ginagawa ng administrasyong Marcos. Oo, etong pangda-divert na para maidiin etong sila Senator Bongo, Bato, BP Sara at lalong-lalo na si Pangulong Duterte. At kaya nga kinidnap nila si Pangulong Duterte at dinala sa dahig para isa sa mga masasabi nating para makabuelo lalo sila kasi kapag nagsalita si Pangulong Duterte talagang nadidihado sila. Talagang nalilintikan sila at totoo naman at lumalabas naman ngayon, kitang-kita na yung mga sinabi noon ni Pangulong Duterte lumalabas na ngayon na yan ang patunay talaga na hindi gumagawa-gawa ng kwento at hindi naninira ang mga Duterte laban sa administrasyon. At marami pa yan. Ito pa yung isang pahayag dyan. Ito si Auntie Claire naman. Sabi ni BP Sara, magtataka ka bakit confident yung Pangulo na hindi haabot sa Office of the President yung iskandalo at yung korupsyon. Ang sagot dito ni Attack Dog Auntie Claire, magiging confident ang isang tao kapag alam niya na ang ginagawa niya ay para sa bayan, hindi pang sarili lamang tulad ng iba dyan. Para sa bayan, yung pinsan niya tinuturong mastermind sa nakawan, sa scam sa flood control, 'di ba? Tapos hindi niya nga mapanagot, tapos sasabihin mo para sa bayan. So ibig sabihin para sa bayan na wag panagutin yung mga magnanakaw na politiko sa gobyerno. Tatarantaduhan mo eh. Ito pakinggan po natin itong pahayag ni Attorney Guanzon mapatungkol sa ICI. At ito, grabe yung mga binitawan niyang salita dito. Dapat i-abolish na lang yung
ICI na yan. Mga inutil. Wala daw silang makita. Nasa mukha nyo na. Kakagatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi yung utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang. Kasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pinsan niya si Martin Luther King. Also known as Martin Luther King. Uy! You think we're stupid? What kind of investigation are you doing there? When the people have lost trust in your independence? You're useless. That's why all this other, independent legal experts have refused, such as former Ombudsman Justice Carpio Morales, because they know that this ICI is just cosmetic. Come on, BBM. Why did you all of a sudden wake up from your comfortable slumber after 3 years to make public these ghost projects? Why? Because of the U.S. State Department report. And I'm sure other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM. Utang na loob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka maghugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma. Budget mo yun. Ang 2025 budget na puno ng padding ng paldo na ng lahat ng ghost projects at infra na kahayupan nyo, mga congressman at congresswoman na mga ganid kayo. Ginamit nyo ang General Appropriations Act ng 2025 dahil election, magi-election. Kasi ambisyon ni Martin Luther King i-control ang mga congressman, ang mga district, ang mga party list para sa 2028 election na siya ang tatakbo na presidente. Yun, no? Kaya wag mo na kaming Bulahin. lokohin, BBM. I-abolish mo na yung ICI mo. Gumawa ka ng komisyon na paniwalaan ng tao. Yung mga nilagay mo dyan, wala yan. Tuta mo Basura. lahat yan. Tuta mo lahat yan. Lahat ng nilagay mo, tuta mo lahat yan. Ayun yung madiin na sinabi ni Atty. Guanzon. At totoo naman. Alam nyo yung ICI na yun, ayun yung ayun yung front na masabi lang na iniimbestigan ni Marcos Jr. ang nakawan sa flood control. Sa madaling salita, yan ay display lamang. Tingnan nyo. Kung talagang gusto nyong managot yung mga magnanakaw, kansilahin niya yung passport ni Saldico. Pakuha niya si Saldico, gamitin niya yung confidential fund niya. Ang laki-laki ng confidential fund ng Office of the President. 4.5 billion pesos. Biruin mo yun. Si Pangulong Duterte nga, ginastusan nyo papuntang dahig eh. 'Di ba? Nagbayad pa daw kayo sa ICC. Oh. Tapos yung pagpapauwi kay Saldico, hindi nyo kayang lutasin. Yung pagpapanagot kay Martin Romualdez na pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi kayang gawin. Tapos ano tong ICI? Yun nga kaya sinasabi ko, yung ICI, front lang yan na para masabi na ginagawang imbestigahan ng administrasyon yung nakawan sa gobyerno natin ngayon. Kaya tama yung sinabi ni Atty. Guanzon na
Puta na, tutuklawin na kayo. Nasa harap nyo na. Ayan na yung mastermind. Ikulong nyo na. Ba't hindi nyo magawa? Kasi pinsan ni Marcos Jr. At baka kapag sa oras na tinrabaho ni Marcos Jr., etong pinsan niya, ipakulong niya, baka pati siya idiin. Yan ang mahirap dyan. Kaya nga takot, sa totoo lang takot si Marcos Jr. kay Martin Romualdez. Dahil alam lahat ni Martin Romualdez ang ginagawang katarantaduhan ni Marcos Jr. At di ba nga, may mga sabi-sabi pa na si Martin Romualdez talaga ang kumukontrol sa administrasyon at si Lisa Araneta Marcos. Hindi po ako nagsabi niyan. Ang nagsabi niyan, yung ate ni Marcos Jr. na si Amy Marcos. So, di ba? Kaya nga hindi mapanagot-nagot si Marcos Jr. Si Romualdez. Una-una, si Marcos Jr., papit lang yan ni Martin Romualdez. Nagpo-front siya na presidente pero ang kumukontrol si Martin Romualdez. Bakit? Ikaw ba na presidente na napapahiya ka na? Nagagalit na yung taong bayan sa'yo dahil sa pinagagawa ng pinsan mo. Tapos hindi mo mapanagot yung pinsan mo. Tinotolerate mo sa mga ginagawa yung pinsan mo. Ginagawa niyang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kanino ba napupunta yung sisi ng tao? Di ba si kay Bongbong Marcos? O di sana pinatigil niya yung pinsan niya. O ganito, gagawin niya. O, total, nasisira yung pangalan ko. Di ba? O ngayon papanagutin kita. Kaso takot si Marcos Jr. kay Martin Romualdez. Kaya ganyan ang nangyayari. Kaya nga si ICI na ano na dapat yan, tanggalin na yan. Wala naman talagang ano yan Walang silbi yan. Display lang yan. Para lang masabi na iniimbestigahan nila ng administrasyon yung nangyayaring korupsyon. Yun yung tinatawag na ghost investigation. Totoo. Yan ang sinasabing ghost investigation. Paano ko ba nasabi na ghost investigation? Diba multo, hindi nakikita? Nagpaparamdam lang. Ganon ang ginagawa ng administrasyon. Nagpaparamdam sila na iniimbestigahan nila yung nakawan sa flood control pero hindi naman nakikita ng taong bayan. Yun! Mga kupal! Agalit no? O mapunta naman tayo dito sa balita mapatungkol dito sa pahayag ni Senator Bongo sa pagdadawit sa kanya ni Ombudsman Remulla sa flood control issue. So panoorin po natin. Magandang gabi po, Luzon, Visayas. Magandang gabi din sa'yo. Iniimbestigahan ng DPWH ang umano'y joint venture o pagsososyo sa negosyo ng pamilya ni Senador Bongo at ng mga Diskaya. Ito na nga. Ang ugnayang ito umano ang dahilan kaya pinoprotektahan ng mag-asawang Diskaya si Go ayon kay Ombudsman Boying Remulla. Sabi pa ng Ombudsman, posibleng pinoprotektahan din ng mga Diskaya ang mag-inang Senador Mark at Cynthia Villar. Naku. Sinisilip naman ng opisina ang mga proyektong napunta sa kapatid ni dating Senador Bong Revilla. Nakatutok si Salima Refran. Hindi na raw nagulat si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na tumanggi na makipagtulungan ang mag-asawang kontratistang Pacifico Curly at Sara Diskaya sa investigasyon ng ICI o Independent Commission on Infrastructure. Kasunod ito ng pahayag ni ICI Commissioner Rogelio Singson na wala pang kwalipikadong maging state witness sa mga humaharap sa ICI. Evasive talaga siya, hindi niya talaga sasabihin lahat. Selective lang. Meron siyang selective recall ng mga bagay-bagay. Kaya raw pili lang ang impormasyong inilalabas sa mga Diskaya. Ang sabi ni Remulla, meron daw kasi silang pinoprotektahan. He's protecting people, like Bongo. Kasi nga, yung joint venture nila, 8 projects worth 800 million. Doon sila simula lumaki. But they will not talk about it. Ang tinutukoy ni Remulla ang mga joint venture na pinasok ng mga Diskaya sa pamamagitan ng kanilang St. Gerard Construction kasama ang CLTG Builders na kontraktor na pinangangasiwaan
ng ama at kapatid ni Senador Bongo. Ang mga joint venture nangyari mula 2017, panahong Special Assistant Pasigo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama ito sa mga tinanong sa mga diskaya sa State Witness Evaluation at case build-up ng DOJ. Sabi nila they had to go through a mediator, tapos lisensya lang daw na ginamit nila. Ang ginamit ng kabila. Hindi raw siya nakialam, binigyan daw siya ng 3%, parang ganun. No. Hindi ako naniniwala hindi siya ganun Hustler yan. Kausap na raw ng Office of the Ombudsman ang DPWH kaugnay ng investigasyon tungkol dito. Oh, We are looking at connections between the stress na si Diso, no? Nagiging kamukha na ni Remulla Discayas and CLPG Corporation. Ang daming kontrata ng mga diskaya. Libo. At meron na kaming plano at meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Discayas during the previous administration. Pero bukod kay Go, tingin pa ni Remulla, may iba pang pinoprotektahan ng mga diskaya. Meron pa. Meron Sino pa po? Mark Villar. Cynthia Villar. Sa possibility lang. Patatanda ang naging DPWH Secretary si ngayon Senador Mark Villar mula 2016 hanggang 2021, noong panahon ng Administrasyong Duterte. Diba? Kasi na secretary si Mark, doon sila lumaki, doon sila nakakuha ng napakaraming project. Ngayon, di ba? Alam na natin kung ano yung strategy na ginagawa nila. Sabi ko naman sa inyo, kaya nila dinidiin ng mga bilyar para humakbang sila papunta na naman sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Ito nga'y masakit dyan Naungkat ang nakawan sa flood control 2025. At ang unang mga tinuro sa Saldico, Romualdez. Pero napunta na agad ang ombudsman sa panahon ni Pangulong Duterte. Wala naman ho sanang masama doon na maimbestigahan etong administrasyon ni Pangulong Duterte dahil dyan sa flood control na yan. Walang problema doon. Hindi big deal yun sa amin ng mga Duterte supporters, ng mga banateros. Hindi ho big deal sa amin yun dahil alam namin malinis ang administrasyon ni Pangulong Duterte mapatungkol sa mga nakawan na yan. Ang problema kasi dito, asan na si Bunuan? Asan na ang investigasyon mapatungkol sa 2025 national budget? Bakit tayo tumalon agad sa 2016 hindi pa nga tapos yung 2025 national budget issue? Bakit hindi nyo muna imbestigahan, hindi nyo muna trabahuhin si Martin Romualdez, Saldico, at yung iba pang mga kontraktor na nagtuturo dyan sa dalawang taong yan? Dito obvious na yung issue dapat na ituon na trabaho ng ombudsman na panagutin yung mga politiko nagkakasala sa gobyerno katulad ni Martin Romualdez at Saldico na hindi mo na nga kailangan imbestigahan pa ng sobrang tagal dahil obvious na ho na talagang nagkasala sila. Pero ano nangyayari? Tumalon agad ang ombudsman sa 2016. Sinasabi niya na iyang mga diskaya pinoprotektahan si Senator Bongo at yung mag-inang Villar. Ganyan ang kalakaran ngayon. Tapos ito ang pinakamasakit diyan. Magpo-focus ang ombudsman sa panahon ng administrasyong Duterte. Hanggang sa kakalimutan na lang ang issue mapatungkol sa 2025 national budget na ninakaw ni Martin Romualdez at ni Saldico. Baka nga kasama pa dyan si Bongbong Marcos. Nak ng teteng no? Ang lupit mo, Remulla. O ngayon, alam nyo na kung bakit talaga napunta ng ombudsman si Remulla. Para kalkalin at kanain ang mga Duterte na naman. At para hindi na naman maputukan ng galit ng taong bayan itong si Martin Romualdez at Saldico. At ang administrasyong Marcos, ibinabaling na naman nila sa panahon ni Pangulong Duterte. Ayan na nga yung sinasabi ni BP Sara Duterte na okay lang naman. Imbestigahan nyo yung administrasyong Duterte. 2016 hanggang 2020, 2021. Walang problema doon.
Pero lahat dapat. At dapat, sa sarili kong opinion, dapat unahin ang 2025 at 2026. Anak ng teteng, focus tayo sa mga nakaraang administrasyon. Tapos, hindi natin alam yung 2026 national budget, baka kinakana na rin. Nagawa nga nilang noong 2025 What if na magagawa pa nila yan sa 2026? Diba? Sa amin, walang problema yon, mga Duterte supporters. Kaming mga banateros, walang problema na imbestigahan nyo ang administrasyong Duterte. Diyan sa issue ng flood control, walang problema. Pero sana, unahin nyo muna ang 2025. Hindi nyo nga mapanagot si Martin Romualdez eh. Itinututok na mismo sa mukha nyo eh. Itinututok na sa mukha nyo na si Martin Romualdez ang mastermind. Itinututok na sa mukha nyo, iwas naman kayo ng iwas, mga hindot kayo. Sorry ha. Sorry po sa words na yon. Di kasi totoo naman eh, kagaya ng sinabi ni Attorney Rowena Guanzon. Nasa harap nyo na, guys. Hello? Kulang na lang, parang ahas yan. Tutuklawin na kayo. Tapos ngayon, tatalon kayo sa 2016? 2016, 17, 18, 19, 20, 21? Tapos papabayaan yun. Pero yung 2025, na lantaran na kung sino yung mastermind, hindi nyo papansinin. Katarantaduhan yan. Kagaguhan ito. That's where they really rake it in nung secretary si Mark. Hindi pwede hindi alam ni Mark yan. Sir, si Ma'am Cynthia Villar, bakit po nakikita niyong may connection rin sila with the Discayas? Hindi lang. Kasi wala ako pa akong direct evidence dyan. Pero, yung Wala ka pa palang direct evidence, ba't mo sinasabi agad, gago? Ang tanga nitong ombudsman na to. Bawal yan. Wala pa daw siyang direct evidence. Wala pa siyang ebidensya na 100% na ebidensya laban kay Cynthia Villar at sa mag-inang Villar. Hindi ka dapat muna nagsasalita. Hindi trabaho ng ombudsman na magdahu. Alam mo yung dahu? Hindi trabaho ng ombudsman yun. Dahu. Wala pa akong ebidensyang hawak, pero nakukutuban ko na etong Diskaya at ang mga Villar ay may koneksyon. Hindi pwede yun bilang ombudsman. Kahit ano pang mo sa gobyerno, kahit USIC ka pa, DOJ, DILG, o DPWH Secretary, hindi pa pwede na magdaho ka. Once na mabanggit mo ang apelido ng isang personalidad, lalo't politiko, senador, o kung congressman yan, bawal yan. 'Di ba? Hindi ka pwede magbibitaw ng salita na baka kasali or baka pinoprotektahan ng Diskaya si Bongo at ang mag-inang Villar. Hindi pa pwede 'yun. Putang ina, wala ka pa palang sapat na ebidensya. Ngak-ngak ka na ng ngak-ngak. Gago ka ba ka? yung stay kasi ni Mark and knowing that these Kayas became very big during that time, they sought favor with these people. Gusto nila in sila. Hindi naman sila magiging in kung di sila gagawa ng extra effort. Sinisilip na rin daw ng ombudsman ang mga proyektong napunta sa kapatid ng dating senador na Ito si pa isa. Bong Revilla. Kapatid niya kasi yung contractor nila eh. Kapatid niya si Princess Revilla. Aka Rebecca B. Ocampo. Rebecca Bautista Ocampo. That's Princess Revilla. Siya ang contractor ng lahat ng projects nila. You're talking about Bong, Lani, and the children. Kasama lahat yan. Mabigat yan, mabigat. Pero bukod sa mga nabanggit na personalidad, may ilang politiko pa raw na hindi pa lumalabas ang pangalan na posibleng tumanggap din ng mga kickback. May nakuha kaming AMLA document ng isang transaksyon na nag-remit yung top contractor ng pera sa dalawang congressman. Yung isa 75 million, thereabouts.
Yung isa 25 million. Sitting congressman ngayon. Active Oh, congressman. At hindi pa na papangalanan. Hindi ba? Hindi ba? Bukod kay Diskaya, tingin ni Remulla, meron din pinoprotektahan si dating Undersecretary Roberto Bernardo na hindi pa raw ikinakanta ang lahat ng kanyang nalalaman. Eh ikaw, Remulla, sino pinoprotektahan mo? Si Martin Romualdez? At si Saldico, how much? Ikaw ba? Hindi, tanong lang naman. Hindi mo siguro masamang magtanong bilang ordinaryong Pilipino, di ba? Tanungin ka din namin, sino ang pinoprotektahan mo? Bakit mo kailangan tumalon sa 2016 sa past administration naungkat ang nakawan sa 2025 sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Yan ang tanong diyan. So, sino ang pinoprotektahan mo, Remulla? Nakatutok ka sa mga kontraktor at dito sa taong to na may pinoprotektahan ng mga politiko. Ang tanong ikaw, sino pinoprotektahan mo? Kasi dito, hindi mo iniintindi yung 2025 na issue sa nakawan ng budget. Tapos, administrasyon pa ni Marcos ngayon at dinidikdik na nga na dinidiin na nga si Martin Romualdez na mastermind sa nakawan. So, ibig sabihin, pinoprotektahan mo si Martin Romualdez. Ganun ba yon? Nagtatanong lang ako ha. Huwag mo masamain. Kiss kita dyan. Tuloy. He's protecting some other interests upstairs na meron pa siyang pinaprotektahan. Kasi USEC na siya na yung operator ng panahon ni Duterte. Di ba? Alam niya lahat yan. Pinabulaanan naman ni Remulla ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na tanging mga nasa administrasyong Duterte lamang ang iniimbestigahan. Siyempre, yun ang lagi kanilang propaganda. Kasi ayaw nilang maabot sila ng investigation. Maaabot sila, kahit anong gawin nila, maaabot sila eh. Kasi ang AMLA is there eh. The Anti-Money Laundering Council keeps records. And it keeps records of everybody. Propaganda lang daw ng mga Duterte yung sinabi ni BP Sara Duterte. Ikaw, anong propaganda mo? Na i-divert ang issue ni Martin Romualdez sa mga Duterte? Di ba propaganda din yan sa'yo? Hindi ba propaganda yan na Ombudsman Remulla? Hindi ka pa nga, hindi mo nga nasusolusyonan eh. In 2025 eh. Di ba? Ulitin ko, wala hong problema na imbestigahan ang administrasyong Duterte mapatungkol sa flood control issue. Ang amin lang, hindi mo pa nga maresolbahan yung issue sa 2025 na nagkaroon ng napakalaking nakawan, tatalon ka na agad. Ang masama dito, pupokus ka lang sa administrasyong Duterte, paano naman sa administrasyong Aquino, Arroyo, Ramos, Estrada, hanggang sa kay Ferdinand, sa Aquino ulit. Yan talaga malamang mangyayari diyan. Putang na paatras tayo. 'Di ba? Ang malupit dito, talagang lihis na lihis. Ililihis nila yung issue, yung nangyaring nakawan noong 2022, 2023, 2024, 2025. Iiwan nila yung 4 na taon na yan. Hindi nila iimbestigahan. Tatalon sila sa 2016 hanggang sa 2021. Ganyan kalala ang mangyayari diyan. Ang inang yan. Okay naman sa amin, walang problema yun eh. Walang problema. Alam namin, malinis ang administrasyong Duterte. Kaso, ang nangyayari, ang sinasabi ng mga Diskaya, Martin Romualdez at Saldico, ang gustong mangyari ng ombudsman, ang idiin ng mga Diskaya ay mga Duterte. At ang mga kaalyado ng mga Duterte ang gustong marinig sa bunganga ng mga Diskaya ni Remulla Ombudsman. Ganun ang gusto niya mangyari dito eh. Si Orly Gutesa, si Orly Gutesa, nagsabi na, nag-witness na siya. 'Di ba?
Kaya kahit na maaaring ikapahamak ng pamilya, ng buhay niya, pero bakit hindi mo iniintindi yun? At bakit hindi niyo pinapanagot si Martin Romualdez? Yan yung masaklap dyan. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafra, nakatutok 24 oras. So ito naman yung pahayag ni Senator Bongo, pakinggan natin. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng mga Villar at mga Revilla kaugnay sa alegasyon ni Ombudsman Remulla. Si Senador Bongo naman, sinabing iniuugnay siya sa mga diskaya para mailihis ang takbo ng investigasyon sa anyay totoong may sala. Malinis daw ang kanyang konsensya at handang humarap kung ipapatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Nakatutok si Ian Cruz. Sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong tinatago at pinoproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Yan ang sagot ni Senador Bongo sa aligasyon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pinoproteksyonan siya ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, kaya piling impormasyon lamang ang inilalabas ng mga ito. Ako na po ang nagsasabi sa Diskaya, sabihin niyo yung totoo. Kasi biglang nalihis yung objective dito, ang tinutumbok natin dito, sino yung mga buhaya? Yun ang hanapin niyo, panagutin niyo. Paniwala ni Go, iniugnay ang kanyang pangalan sa mga Diskaya para malihis ang takbo ng investigasyon. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Yun talaga. Sa halip daw na ilihis, tukuyin na ang utak ng anomalya na alam naman daw ng ICI, DPWH at ng Ombudsman kung sino. Hindi naman pinangalanan ni Go kung sino ang anyay mastermind. Sa ICI, alam niyo kung sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Umaatras na ngayon. Paatras na ng paatras. Sabi ni Go, nung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong Setyembre, siya mismo ang nag-ungkat ng issue ng joint venture ng mga Diskaya at ng CLTG Builders na kumpanya ng kanyang ama. Iginiit rin niya noon, hindi niya raw kilala ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin niyo, sinabi ko doon. Wala rin daw alam si Go sa mga pinasok na kontrata ng kumpanya ng ama na 2019 pa umano tumigil sa pangongontrata at tinapos na lang obligasyon hanggang 2022. Since 2001, Mayor pa si Mayor Duterte, hindi po ako nag-influenza, never po ako nag-influence, never ko po ginagamit ang aking posisyon. Kaya sinabi ko kanina, nakialam ba ako para bigyan ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako dito? Hindi rin po. Because I observe delikadesa. Handa naman daw si Go sakaling ipatawag ng Independent Commission on Infrastructure. Willing to cooperate. Willing po akong sabihin sa kanila yung totoo. Ayon po sa aking nalalaman. Malinis po ang aking konsensya. Para sa GMA. O yan ang pahayag ni Senator Bongo mapatungkol ho dito sa inaano sa kanya ng pangdadivert nito ni Remulla.
Tangina, no? Sasabihin, transparency. Transparent po tayo dito. Sabi ni Remulla, di ba? Sabi ni Remulla, transparent po tayo dito. Wala tayong kikilingan. Wala po tayong ano dito. Wala po tayong papanigan. Lahat pananagutin. Putangin na ngayon pangalan, tumalon ka na eh. Bubu ka ba? Ito yung sagot ni Claire Castro mapatungkol sa issue na yan ni Senator Bongo. So sa ngayon, puro mga palitan na lamang muna ng salita at walang mga legal na aksyon, no? Ang sabi rin po ni VP Sara, malamang pilit pong paaabutin sa kanya itong flood control issue dahil nadawit na nga sa ngayon ang kaalyado niyang si Senador Bongo. Ayan, pakinggan nyo ha. Unang-una, wag po siya matakot kasi kung wala naman siya talagang ginawa na mali, hindi lang po siya makakasuhan. Bakit sinabi ba ni VP Sara na takot siya? Sinabi ba ni Senator Bongo na takot sila? Hindi naman ha. Tanga ka ba? Bingi ka ba? Tanga ka na nga, bingi ka pa? Ito si Second Lady Lisa Castro. Oh. Ganyan din po ang pananaw ng Pangulo sa kanyang sarili. Kaya nagtataka nga po tayo, sasabihin niya na siya ay siguradong hindi makakasuhan, pero nung sinabi ng Pangulo na siya mismo ay kumpiyansa siya na sa kanyang ginagawa at hindi siya maaaring makasuhan patungkol dito sa maanumalyang flood control projects, bakit parang magkaiba ang kanyang mga opinion? Pag sa kanya, okay lang siya magsabi na wala siyang kasalanan, pero ang Pangulo na siya mismo, alam niya na wala rin siyang ginawang mali at siya pa ang nagpapaimbestiga dito, sasabihin niya na parang alam na ng Pangulo ang mangyayari dito. Parang double standard yata ang kanyang opinion dito. Ikaw din naman double standard. Mas malala ka nga eh. Ultimong pagsakit ng ngipin ng kapitbahay nyo dyan, binibintang nyo kay Duterte. So is the President confident against the pronouncements of Tungtuwa siya sa mga sinasabi niya eh, no? Na mayroon daw mga Bilib na bilib siya. proyekto na kahinahinala din sa Ilocos Norte. Kaya po niya sinabi yan, di kaya niya po. Tignan nyo ha. Pag about sa Ilocos Norte, na alam niyang kay Marcos Jr. yon na lugar, wala siyang masyadong sinasabi. Ito, alinaw ng tanong ni Corina Sanchez. Ulitin natin. Yun lang naman po. Puro ebidensya lang. Katulad ng sinabi ni Na mayroon daw mga proyekto na kahinahinala din sa Ilocos Norte. Yan ha, Ilocos Norte. Ito yung sinasabi ni Manong Chavit Singson. Tingnan niyo yung sasabihin ni Castro. Kaya po niya sinabi yan, di patunayan niya po. Patunayan ha. Ngayon, pag naglabas ng ebidensya laban dyan kay Marcos Jr. na merong mas malalang ghost project sa Ilocos Norte, sasabihin na naman nila fake news. Puro ebidensya lang. Katulad ng sinabi ni Vice Presidente patungkol doon sa maanumalyang laptop, yung procurement. Tandaan po natin, yan ha, yung laptop na yan, may iba akong video na gagawin dyan kasi dyan sa issue na yan. Kaya hindi na natin para pag-usapan dito yan. Iba naman to. Iba naman tong sa laptop na to at talagang natin yan. Tawag dito, i-reveal natin yan. Sa totoo lang nandito yan. Ipapakita ko sa inyo. Ipapasilip ko sa inyo bahagya, no? Yung mapatungkol sa laptop issue na yan. Baka sabihin nyo kasi nagpe-fake news na naman ako eh. No, eto, papasilip ko sa inyo yung isang picture. Asan na yun ha? Asan na yun? Wait lang, hanapin ko lang saglit. Saglit lang naman. Nandito lang naman yun eh. Eto ha. Eto yun ha. Yung sa laptop. Etong sa laptop issue ay sinunog na. Ayan ha. Ayan yun o. Marami yan. Bibilisan ko lang. Yan na, sinunog na. Yan, ito yung mga dokumento. Sinunog yung iba. Sinunog yung iba ng mga So hindi ko ayusin ko pa to at para maipakita natin ng maayos dito sa screen. Etong sa laptop issue na to, no? Basahin ko lang yung dito yung text. Overpriced laptop January 2023 issue. Yan yung mga ebidensya na sinunog tapos binaon noon
tinago kay BP Inday pag-upo niya bilang DepEd Secretary. Si Demonyo kasama ko. O yan na. May ebidensya ho tayo laban mapatungkol dyan sa laptop issue na yan. Ngayon, nanilabas naman ni BP Sara Duterte, so pwede nating maipakita yan dito. So abangan nyo ho yan ha, sa susunod na video ko. So yon mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo ho dito sa pagdadivert ni Remulla sa issue ng na dapat ay kinakaharap ni Martin Romualdez, Marcos Jr. at Saldico, na hindi na divert po nila kay Villar, sa mag-inang Villar at kay Senator Bongo at lalong-lalo na kay Pangulong Duterte. So ano pong may kukomento nyo? I-comment nyo lang dyan sa baba at syempre huwag nyong kalimutan na i-like and share ang ating video para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros